Okay, so yan po. So, again po, my name is Chow Deritino. You can call me Mentor Chow, Mentor Derino. I'm one of the Diamond Elite po ng ating company. And back then po, dati po akong computer technician. So, malayong-malayo po sa ginagalawan ko dito. Kasi tayo dito, syempre, yung kinakausap po natin, tao. Ako po, kinakausap ko dati, computer. Yung mga ganun po ba rito, mga IT, na ganun, no? So, hindi po kami mayaman, no? Ayan, so ito po yung family namin, di po kami mayaman. So, apat po kayong magkakapatid. Ako po yung panganay. Siyempre, kapag panganay ka, wala kang choice. Tawag sa'yo, panalong tinapay. Nakagigets? Sige po, nagbabuff lang, no? Breadwinner, no? So, nakagets po, no? So, ako lang po yung nakagraduate sa amin. So, kaya sabi ko, bata pa lang ako, pinangarap po yumaman. Kasi nakita ko po yung difference ng mayaman at mahirap no? Kasi natatabihan kami ng malaking bahay. Sa lugar namin, sa amin lang yung maliit. Kaya sabi ko, gusto ko yumaman. May mga ganun pa ba rito? Bata pa lang na gusto nyo yumaman? Well, meron, okay, no? And ito po yung lugar namin before, no? Bago po kami na-invite dito. Yan po yung sa may bandang Banawe, Manresa, kung familiar po kayo dyan, Quezon City. Tawag po namin yung village. Kasi po yung katabi namin village, sa amin po, village. Kasi kami lang iskinita na gano'n, no? So yun yung lugar namin na nakikita mo, yung bahay na yan, nakikita na kami dyan sa in-laws po ng wife ko. Siyempre, kami po, din sa lugar namin, maliit na, so kailangan namin lumipat sa kanila for the meantime. So 10 years po kami dyan na nakikitira. So again, sabi ko nga, hindi pwedeng laging ganun yung buhay natin, no? Na maasa ka lang sa maliit na sahod, tapos syempre, alam mo na yung pag-empleyado ka, di ba? Nakaka-experience ka, masaya ka pagdating ng 15, di ba? Tapos pagdating ng 16, magkakayaan pa kayo kumain sa labas. Tapos pagdating ng 17, masarap pa yung baon mo. Pagdating ng 20, hindi na kayo magkikibuan. Di ba? Pagdating ng 1, magpi-PM ka na, Mars! Alam mo na, di ba? No? Kasi kulang na, no? Bago pa dumating at 30, ubus na yung sahod mo. So, ganun po yung experience ko. So, 3 years din po akong naging IT, no? Pero bago pa po yun, marami ako naging trabaho. Naging factory worker ako, naging service crew, naging barker din, tapos hanggang sa naging computer technician, and then na-promote as IT supervisor. Dito kasi sa Pilipinas natin, kapag alam nilang magaling ka, masipag ka, matalino ka, ano tataasan? Trabaho, sahod? Trabaho, no? So wala tayong choice kasi yun yung agreement na kinuha natin sa company, di ba, no? So kung ano yung binigay sa atin na fixed income, wala tayong choice. So malayo po yung office ko noon, sa Taguig po ako, din yung bahay po namin, Caloocan. I have to wake up 5 a.m. in the morning. Tapos dito na-encounter ko po yung LRT natin, yung mga train natin, di ba, automatic? Di ba, pag nakapila ka, kusa kang papasok? Bakit? May tutulak sa'yo, di ba, no? So, wala kang choice, di ba? So, as experience nun, so, inayawan ko siya. Minsan, siyempre, pag pagod ka na, late ka na makakauwi, meron ka pang makakatabi na, minsan, pag pagod ka na, katabi mo, hindi mo gusto yung amoy. Di ba, may experience na gano'n? Wala kang choice kasi doon yung umiikot yung buhay natin. No? Napagod po ako doon. Sabi ko, hindi pwedeng ganito. Hanggang sa nakilala ko po yung nag-invite po sa amin dito, si Mentor Jonathan Kapili and Mirasol Kapili. Sila po yung nagdala sa amin dito sa negosyo and sobra ako nagpapasalamat sa life nila. And then from the very start na nasimulan po namin yung business, ginaid po nila kami hanggang sa eto na po yung nangyari sa amin. No? So ngayon po, Diamond. So 8 million na po tayo. Hindi pa lang po siya updated. And then 1 million circle, 1.5 I think, going to million po tayo. Travel achievers na rin po. Marami na po tayo napuntahang bansa. Yung Japan po, paalis pa lang kami. And ito po, pa-travel po ng team namin sa Team MVP. Sa company po, yung Singapore, no? And experience ko din po, nakasama yung core ko sa travel. Masarap po ba yung ganon? Yung taong na-invite mo, makakasama mo sa travel. Di ba, no? Yan po, mga hindi ko sila personally kilala. Online lang na nag-inquire. No? And then po nun, ayan, so na-experience po natin sa Marina Bay Sands. So, sorry, may padibdib, no? So, wala kang choice, no? Ayan, so kasama po namin ng core. Ang sarap ng travel sa company kasi morning mo, buffet, lunch mo, buffet. Minsan sa dinner mo, buffet, no? So, minsan pagpupunta ka, yung dala-dala mo lang, 20 kilos, pero pag uwi mo, 30 kilos na. Bakit? Nadagdagan ka na lakas ng kumain, di ba? Ganun yung nangyari sa amin. And sobra po namin na-enjoy, no? And then, ayan, so after nun, naka-schedule kami kay sa BODs noon, sa mga luxury item, pwede na rin, di ba, no? Libre. Next.
natin, itong April 15 to 20 po, nag-travel naman po kami sa Thailand. Free ulit. Di ba? Siyempre, iba yung libre, di ba? Yung malibre ka nga lang ng siomay, malibre ka ng pamasahe, masaya ka na, di ba? Iba pa kaya yung libreng travel, di ba, no? After nun, May 15 to 20 naman, nag-Korea naman po kami ito, from our Diamond Den. Sama rin po namin, no? Iba yung experience, no? Tapos, ito na po yung core team ko ngayon, na growing pa din, no? Growing and growing. So, lahat po, may inner circle na, sports car achiever na rin po, and then, next po, one of the biggest team po sa under po ng Team First Class kay Mentor Jonathan Capili. And thank you, Mentor JC, no, sa life mo. And then, right now po, we have 16 car achiever po. Yan. So, may naka-line up pa po na 3. Then, 2 po sa amin may sports car. And ito po yung sa amin ngayon. So, nakadalawang sasakyan na rin po kami. Medyo problem po yung parking, no? Iba dati yung problem, ano sasakyan mo jeep or bus or tricycle no? Dito parking ngayon, mamimili ka, no? Masakyan pa doon, parehas pa ng coding date, no? So, nagtataon, no? Ganun siya, no? Anyway, excited na po ako mag-start. At least nakilala niyo na po ako, no? Ayan, tawag po namin dito, How to Build Your IM Business Basic 5, no? Kuya, nag-autoplay pa rin, no? Or sa akin? Sa akin, no? Kasi last time, yung tinraining ko, nag-autoplay, kaya nagpa-fast forward, no? Again, so, tawag po namin dito, IM Basic 5, no? Pakisabi nga po, basic. Itong basic kasi, parang pag narinig mo, parang walang kwenta. Di ba kasi basic Minsan kasi yung iba gusto nyo yung advanced kagad di ba no? Pero never forget the basic. Kasi kahit kumikita ka na, kahit may sasakyan ka na, kahit na halimbawa na malaki na yung grupo mo, hindi mo pwedeng hindi gagawin yung basic. Kasi ito po yung lifeblood ng business natin. So malinaw po ba? Okay, so ano po ba yun? Number 1, prospecting. Isa-isahin po natin, hihimahin po natin. Ito po, based po sa experience namin, nagawa po namin, and kung sa tingin mo makakatulong sa'yo, apply mo. Kung sa tingin mo, meron naman kayong sinusunod na sistema sa team mo, kasi syempre, laki ng IM, di ba, no? Every team, meron tayong system na sinusunod. If halimbawa, meron kang effective way dun sa team mo, gawin mo siya, no? Ito naman, based naman sa experience namin. Okay? Next, pangalawa, inviting, presentation, closing, and follow-up. Okay? Yan. So, ba't ganon? Yan. Anyway, so prospecting is identifying potential customer or business partner. Meron pa po ba rito na prospect hanggang ngayon? Meron po bang huminto na? Wala, bawal huminto kasi everyday po kasi kailangan nagpa-prospect tayo Lahat po ng negosyong sinimulan, kailangan po ng prospects. Example po, yung Burger King natin sa tabi dyan. No? Hindi naman po yan nag-put up dyan na wala po silang prospect. Prospect yan, ilan po yung mga establishment na meron dito, ilan yung mga residential, ilan po yung dumadaan sa harap ng lugar na yan, sa area na yan. And yun po yung ginawa nila at nagbilang po sila dyan. Hindi pwedeng tinayo nila na walang counting. Di ba no? Kasi kung ganun gagawin nila, hindi tatagal yung business. Tama po ba? So, ganun din, sa negosyo natin, kailangan magpa-prospect ka ha. Hindi pwedeng umating ka rito because gusto mo lang umating ng training, gusto mo lang matuto, pero hindi ka naman prospects. Kailangan po natin malaman kung sino ba yung mga prospects dun sa negosyo natin. Okay? Next, sa prospecting po natin, dapat maging malinaw sa'yo, pag wala kang prospect, wala kang business. Remember, nagninegosyo tayo? Diba? Si IM Worldwide Business. Sa mga bago, medyo hindi pa nila nag-get si IM Business. Kasi yung negosyo yung si IM Worldwide is a business. Kasi akala ng iba, di ba, nasanay tayo, meron kang kapital, meron kang tindahan, meron kang pwesto para matawag na negosyo. Tama po ba? Pero sa Japan kasi, pag na-research mo sa kanila, anything na nagpapasok ng income sa kanila, tawag nila negosyo. Sa atin, itong IM Worldwide, yung package natin, yung pagre-refer mo, nagpapasok ng income sa'yo. Tama po ba? So, it's a business. Okay? Next. Ayan. So, kung walang negosyo, walang income. So, meron tayong tinatawag na 2 types of prospecting. Okay. Number 1, meron tayong warm market. So, warm market natin, ito po yung mga kakilala natin. Malinaw naman po, lahat po dito, may kakilala po ba? So, hindi naman more than 2 yung friends mo. Di ba, no? Meron more than 3 lang? Siyempre, meron, di ba, no? Lahat naman meron. Ngayon, sa warm market natin, ito yung mga kakilala mo, kapatid mo, kaibigan mo, ka-close mo, kakwentuhan mo, katsikahan mo, kapitbahay mo, yan yung mga warm market natin. Ngayon, minsan, meron tayong mga college friend na
na mga high school friend o elementary friend mo, tapos matagal kayo hindi nagkita, and then bigla kayo nagkita kayo sa mall, or nakasalubong mo lang. Tapos yung iba, akala nila doon, warm market mo. Yes, warm market yun, pero before. Pero pag dito ngayon sa atin, hindi mo kaagad siya tatawaging warm market kasi hindi mo pa ulit na-build yung rapport nun eh. So cold market pa ulit yon. Okay? So kailangan maging hot muna siya ulit sa'yo. Next natin, ayun yung cold market naman natin. Kuya, nag-auto-play. Ayan. Yan. Ewan ko, nag-auto-play pa rin. No? So, cold market naman natin. Sorry. So, cold market naman natin, yan yung mga hindi naman natin kilala. Saan galing yon? Yun yung galing sa Facebook mo. Yun naman yung galing na halimbawa, nakasabay mo lang sa jeep. Yun naman yung halimbawa nakasabay mo sa pag-apply ng trabaho kung nag-a-apply ka. Yung minsan naman yung halimbawa sa palengke, nakasabay mo lang bumibili ng pagkain. Halimbawa naman nag-grocery ka, nakasama mo sa counter mo. So pwedeng ganon. Yan yung mga cold market. So basically, yung cold market, hindi ka talaga kilala. Hindi kilala yung pangalan mo, hindi kilala kung taga saan ka, hindi kilala kung saan ka nanggaling. Okay? So yun yung cold market natin. So kailangan ma-determine mo yon. Sino ba yung warm ko at sino ba yung cold mo naman? Okay, next natin. Sa prospecting natin, warm market prospect, you should prioritize to invite. 'Di ba sa mga bago rito, minsan pag nakita natin yung nakapag-invite sa'yo is hindi mo naman kakilala, nakita mo nagpo-post pa sa internet, ang gagawin mo, magpo-post ka rin kagad sa Facebook. 'Di ba ganon? May mga familiar po ba? Oh, lahat naman po ba may Facebook? Okay, so lahat na, no? So yung iba ganon. So pag nakilala nila sa online, since yun yung ginagawang marketing ng mga mentor niya, yung apply niya, ginagaya niya ngayon. Nakalimutan niya na meron siyang warm market. Ngayon, pag nag-post ka ngayon din sa internet, kung ano man yung ginagawa mo, yung tendency na i-approach mo sila, wala na. Liliit na yung chance. Kasi nga, nag-post ka na kagad sa online. So mamaya, pag i-detail pa natin yan, no? Ngayon, sa mga bago dito, na halimbawa na-invite ka pa lang 1 month pababa, hindi ka pa nakakapag-invite, hindi ka pa nakakapag-prospecting, no? Hindi ka pa nakakapag-present, simulan mo muna sa tinatawag nating warm market. Okay? Bakit ganon? Parang imagine nyo to. Example, marunong ka magluto ng ulam, kaldereta, adobo, sinigang. Di ba, masarap ka magluto? May mga marunong po ba magluto? Ayan, nakakita na po ng sinigang. Ayan, adobo. Ayan naman, no? Anyway, ganun siya. So, ibig sabihin, pag nagluto ka, yun yung specialty mo, kanino mo gustong ipatikim yon? Kanino mo gustong ipatikim yon? Siyempre, din sa warm mo, sa kakilala mo. Diba, halimbawa, sa kapatid mo, sa mother mo, sa partner mo, sa anak mo, sa kapitbahay mo. Diba, ganon? Ngayon, ganon din sa atin. Ngayon, sa atin, yung negosyo, napakagandang opportunity. Ang ganda ng negosyo natin, maraming kumita, marami ang nabago ang buhay. Ngayon, gusto mo, sila din dapat yung mauna. Lalo na, one account policy tayo, di ba, no? So, halimbawa, kahit nandun ka pa sa learning stage, inaaral mo pa yung business, kapag sila na i-position mo, magkakaroon sila ng tao sa ilalim nila. Wala silang choice. Di ba malinaw? So, ganun nahahaba yun. So, kahit nandun ka pa sa learning stage, no? Kahit sabihin mo na, ay hindi ko kasi ka-close yung warm market ko eh. Gusto kong unahin talaga yung call. Gusto ko sana mag-post ng ganito para marami ako ma-invite. Marami ako kaming napasaling ganon. Ang gusto nila magpo-post agad kasi hindi yung trend sa atin. Yes, pwede naman. Pero instead na bumilis, bumabagal. Okay? So kailangan simulan mo dun sa warm mo. Para ngayon, syempre yung warm mo, nandiyan na po yung trust. Di ba, no? Kapag halimbawa, di ba, kapag nag-post ka sa internet, may nag-inquire sa'yo, yung nagsisimula kami, ang tanong sa atin kung effective yung barley. Ngayon, ang tanungan sa atin, may ID ka ba? Di ba, no? Lalo ngayon, syempre, maraming lumalabas ng mga fake products, maraming kumagaya ng mga products natin. So ngayon, hinahanapan ka ngayon ng ID. Di ba? So ngayon, ibibuild mo pa yung trust doon. Kailangan mapalalim mo pa yon para makuha mo talaga siya. Ngayon dito, syempre, kapag warm market ka, hindi mo na kailangan gawin yon. Kasi kilala ka na kagad niya eh. Alam niya kung saan ka nagsimula, alam niya yung life mo eh. Kung meron ka mang history na nararamdaman sa katawan mo at natulungan ka ng products natin, alam niya na kagad yon. Kasi nga, warm market mo siya. Okay? Yan. Meron kami tinatawag na spiral prospecting. Yan, spiral prospecting. Spiral prospecting, sorry, nag-autoplay siya, no? Yan, ibig sabihin ng spiral prospecting, mula sa'yo, papalayo. So, halimbawa, nandito ka sa lugar sa Manila, unahin mo muna yung mga warm market mo dito.
bago ka jump sa ibang lugar. Kung halimbawa taga-province ka, unahin mo rin yung sa area mo na yun bago ka jump naman sa ibang lugar. Bakit ganon? Siyempre, lalo na kung bago ka, hindi ka pa kumikita. Diba? Siyempre, kapag bago ka, hindi mo pa alam yung experience. Diba? Pag bago ka, hindi mo pa alam din kung ano pa yung mga process na ginagawa. So ngayon, kapag nandito ka sa area na to, mabilis kang masasamahan ng mentor mo. Example, pag mag-i-invite ka, lalo na kapag offline ngayon, di ba madali ka mapupuntahan? Pero kapag sa province ka, tapos gusto mong targetin kagad yung OFW, ngayon, medyo matagal yung process. Bakit kasi hintay mo pa siya mag-online? Diba? Tapos hihintay mo pa siyang magkaroon ng internet minsan. What if kung halimbawa nasa barko yon, hihintay mo pa ulit magkaroon sila ng proper signal para makausap mo? Nagigets? Pero kung halimbawa nandiyan ka sa mula sa malapit mo, kung nasa bahay ka pa, meron ka pa mga market dyan, simulan mo dyan. Diyan na mauso mamaya yung papakita kong house party, kung paano mo papupuntahan yung paano kayo makakapag-present sa loob ng bahay. So, okay lang, mula muna malapit, papalayo. Habang nakakagain ka ngayon na experience, bago ka pumunta dun sa malayo, para pagpunta mo ng malayo, well-trained ka na. Kaya mo na. Okay? Next natin. Ayan, use spiral prospecting. Ngayon sa prospecting naman natin, meron tayong tinatawag na prospect list. Lahat po ba rito may prospect list? Diba? Kasi ang negosyo natin, mga mens, kung hanggang ngayon, 1 week, 1 month ka na, 2 months ka na, wala ka pang prospect list, believe me, tatagal ka sa business natin. No? Kasi marami talaga rito na ma-attend na ayaw nila magsulat ng prospect list. Pag tinatanong namin, may prospect list ka ba? Yeah. Sasagot niya, yes, mens, nasa isip. Pero ngayon nasa isip nila, nakakalimutan na lang i-invite. Sayang naman. So ngayon, kapag may prospect list ka ngayon, nakakaisip na ngayon ng strategies kung paano mo sila i-approach. Kaya dapat, meron kang prospect list. Tapos yung prospect list natin, minimum to na 200 person. Nung bago po kami, pinagawa sa amin noon, 200. Hindi ko po nagawa yung 200. Nasa around 50 lang. Kasi syempre, nakalimutan naman natin ibang bagay. Diba? Ibang mga pangalan eh. Minsan, naalala mo lang pag dumaan sa harap mo, prospect mo pala yon. Minsan naman, kung halimbawa nakita mo sa Facebook, prospect mo pala yon. Ngayon, at least minimum 200. Bakit ganon? May nagtanong sa akin nga mens, ang dami naman ng 200, dun sa presentation natin, 2 to 4 lang eh. Di ba yung mga ganon? May tanong sa akin ganon. Ngayon, syempre, 2 to 4 naman talaga para mag-start yung business mo. Pero hindi naman sinabi ng company na hanggang 4 lang. Di ba? As many as you can. Di ba kung nakatikim ka ng just for you, pwede mo namang ulitin. Di ba? Pag nakapag-give me 5 ka, pwede mo ulit-ulitin. Diba? So ngayon, hindi naman titigil yung pagmamarket mo, lalo na kapag nakatikim ka ng income dito sa negosyo natin. Kaya ngayon, at least, madagdagan yan tuloy-tuloy. Hindi dapat 200 lang. Ayon sa survey nga, di ba, no? Ang isang tao raw, may kilala na 200 person minimum. Yun po yung mga dumatalaw sa mga taong namamatay. Ngayon, gusto mong malaman kung 200 yung person, yung kakilala mo? Hindi ano. Gusto mo malaman. No? Anyway, ganun siya. No? Minimum 200 person. Okay? Tapos, syempre ngayon, ika-categorize mo siya. Yung iba, kinakategorize to man. Di ba? No? Merong money, yung merong may money, merong authority, at merong needs. Kami, ginawa namin, categorize namin siya ng tinatawag na priority, close friend, relatives, saka yung others. Okay? So, halimbawa, pagka-join mo, tinuruan ka na ngayon ng proper inviting ng mentor mo, no? Tapos, sinulat mo yan, mens, ito yung priority ko. Ito yung kapatid ko, kasama ko sa bahay, ka-office mate ko, ka-board mate ko. Yan yung priority na tinatawag. Yung close friend naman, yung halimbawa, kahit hindi mo naman kasama sa bahay, pero nakikita kayo somehow, lagay mo siya doon. Yung relatives mo naman, ito naman yung mga tita mo, yun lang kahit pa paano, nasa kabilang bahay, sa kabilang lugar, pwede yun. Tapos yung others, ito naman yung somehow, makakasalubong mo lang, makakasabay mo lang sa pagsakay ng tricycle, sa pagsakay ng jeep, sa pagbili sa grocery, di ba, sa pamalengke. So maraming others yan. Ngayon, syempre, unahin mo yung priority. Sa priority kasi, sabi ko nga, nandyan na yung trust. Kilala na kagad. No? Tapos, after noon, kailangan bilisan mo 1 to 2 weeks lang. Huwag kang papayag. Bakit ganon? Siyempre sa atin, magugulat ka rito, yung prospect mo, magugulat ka, bago mo pa i-approach, member na. Di ba may naka-experience na po bang ganon? Ako nga dito, nagulat ako, kababata ako, hindi ko ini-invite eh. Nagkasabay pa kami sa cashier eh. Sabi niya, uy! Sabi ko, uy! Hindi ko alam yung pangalan niya, nagka-uy-uy lang kami, no? Pero kababata ako yun, no? So, kalagar ko siya, pero hindi ko yung na-approach. So, ganun siya, sayang. Ngayon dito sa atin, kailangan i-priority mo yun, no?
Unahin mo siya. Bakit ganon? Kasi nga, kapag hindi mo in-invite yan, mai-invite ng iba yan. Malinaw? Ngayon, kung hindi man sa atin, magugulat ka, magjo-join din yan sa ibang company. Magjo-join din pala sa ibang company o sa ibang team, bakit hindi na lang sa'yo? Okay? So, ganon siya. Next. Reminders po, pag nag-i-invite ka, kailangan, huwag ka muna mag-post sa social media kung hindi mo pa nasisimula yung warm market. Iba kasi pagka-post ng ganun wini-welcome kagad Sa amin, hindi po namin kagad pinagpo-post. Kasi pag gagamit sila ng curiosity o mag-a-approach sila, sasabihin na friend, alam ko na yan. Yan yung ganito, ganyan. So, hindi na ngayon sila makakapag-set ng schedule. Kaya pansinin mo, tatagal ka. Kasi instead na madala mo lang sa proper inviting, hindi mo na madala. Kasi nasunog na kagad. Kaya mahalaga, huwag ka muna magpo-post ng social media. Hintayin mo yung signal ng mentor mo kung pwede ka na. Okay? Next, so huwag mo judge yung prospects mo. Minsan kasi sa prospect list natin, ayaw mong isulat, lalo na kapag halimbawa kaaway mo. Minsan naman yung halimbawa, nakasagutan mo sa Facebook. Minsan naman yung ex mo, ayaw mong isulat. Minsan naman yung may utang sa'yo, ayaw mong isulat. Minsan yung mother mo, kita mo, lahat ayaw mo, ginajudge mo. Tapos minsan naman yung mga bully friends mo, ayoko isulat niyan. Bully kasi yan Inaway ako niyo nung bata ako. Ayoko isulat niyan. Kasi nangungopya lang sa akin yan Hindi marunong yan Ganun, di ba? So, huwag mo i-judge. Minsan, iba naman, ayoko isulat yan kasi wala namang pera yan Ngayon, huwag mo i-judge. Minsan nga yung walang pera, yung pa yung sasali, di ba? Yung minsan yung hindi hahataw, yung pa yung hahataw Diba? Yung minsan na medyo slow, gugulat ka, biglang magkakaroon ng sasakyan Diba, no? Nagigets? So, wag mo siyang i-judge. Okay? Pangalawa, wag kang bibigyan ng excuses dun sa mga prospects mo. Gumawa ka ng prospect list mo, tapos binigyan ka ng approach ng mentor mo. Kailan natin i-schedule tong ganito? Sasabihin mo, Mens, hindi kasi pwede yan kasi may anak. Mens, hindi kasi pwede to yung asawa nasa abroad. Mens, hindi kasi pwede yung may trabaho. So alam mo yun, nilagay mo sa prospect list mo, pero ikaw nagbibigay ng excuses sa kanila para hindi makausap. So tatagal ka ngayon, okay? So kailangan, wag mo silang i-judge, hayaan mo sila yung mag-decide. Basta gamitin mo lang yung proper way to invite. Okay? Next natin, avoid inviting directly. Yung iba ito, inaano ka agad, direct to the point. Na minsan, hindi nila binibuild yung interest. Minsan, yung curiosity, wala pa doon, inviting ka agad sila directly. So, pwede, kung halimbawa kakilala mo. Pero kung hindi naman pa nabibuild yung connection, hindi talaga siya mag-work. Okay? Next natin, ito scheduling. So, kailangan matutunan natin yung proper scheduling, no? So, alam dapat natin yung IBP sa office, alam din naman natin yung sa ZSL natin per team, tapos, syempre, yung team day natin. Next natin, yan. Ang goal mo, pa nag-i-invite ka, not to present away. So, kailangan mo lang siya maset ng appointment, lalo na sa mga bago na hindi pa kaya mag-present. Di ba, no? Ano po ba mas madali? Mag-invite, mag-present? Mag-invite. So, dalhin mo lang sa mentor mo. Mamaya, dadaanan natin yun kung paano. Next naman is best way to invite. Reminders po, pag nag-i-invite ka, dapat excited ka. Naalala mo yung dinala ka rito, di ba? Kaya ka napunta rito dahil excited ka rin. Somehow may kinakwento sa'yo pero hindi mo magets. Pero yung nag-i-invite sa'yo, di ba, excited, nakangiti? Na-encounter niyo yun, di ba? So dapat sa'yo magsimula, excited ka. Pangalawa, emotion. Nandun yung right emotion natin. Hindi mo pwede nag-i-invite ka, pero sa itsura mo, para kang pauwi, na para kang malungkot, na para kang nabaon sa utang, na parang nag-away kayo ng partner mo. No, hindi pwedeng ganon. Kailangan lalagyan mo ng tamang emotion kung paano tayo nag-i-invite. Tapos, posture is a key. Ibig sabihin nun, yung gesture mo, yung nasa proper way ka to approach sa kanya, hindi dapat mawawala yon. Tapos, curiosity. Curiosity, ito po yung pinaka-line talaga natin, yung life ng business natin. Hindi dapat mawawala yan sa'yo. No? Para ka nagbibigay ng information, pero hindi mo binibigay ng buo, binibitin mo siya kasi gusto mo makita niya yung whole presentation. Hindi nawawala yon, no? Tapos, inviting is never about you. Sorry, nawala. Ayan, inviting is never about you, it's about them. Kung ano yung kailangan nila. Ngayon, meron tayong tinatawag na form. Pakisabi nga, form. Form. Ngayon yung form na to, effective to. Kahit ngayon, kahit na may leaders na kami, hindi nawawala yung form. No? Pansinin mo, halimbawa, kahit kausap, kahit may sasakyan ka na nakikita ng mentor mo, nagme-meeting kayo, hindi nawawala yung form. Hindi yung form. Meron kami tinatawag na FORM. Number 1, family. Siyempre yung O, occupation. Tapos, recreation, and then, message.
Sa pagbibuild po ng form, lagi mong dadalhin yan sa lahat ng prospects mo. Ibig sabihin, nandyan ka na, sa prospect list ka. Dapat kahit papano, alam mo kung saan yung family niya, kung saan siya galing. Tapos kahit papano, sino yung mga kamag-anak niya, sino yung mga warm market niya, ano ba yung nangyayari sa life niya. Tapos, kahit papano, alam mo din yung trabaho niya. Minsan, kung halimbawa sa inyong siya sa nagka-work, anong oras ang uwi niya, kailan yung rest day niya, kailan yung swing yung sahod niya, kailan siya masaya sa work niya, kailan siya hindi masaya. Diba? Tapos, yung recreation. Ito recreation, yung pagbibuild ng connection sa kanila. Diba, sabi ko nga kanina, may classmate tayo ng high school, o ng elementary, tapos minsan, di ba, friend pa rin natin ngayon sa Facebook, pero minsan, pag ina-approach mo, wala na, di ba, parang binabaliwala ka na. Kasi walang connection doon. So kahit na sinasabi mo na warm market siya before, hindi na siya warm market ngayon. Kailangan mo pang mabuild yon using the recreation bago yung message. Ano yung message? Ito na yung sasabihin mo sa kanya, ano yung i-approach mo sa kanya, kung paano mo naman siya ipapasok yung negosyo natin, yung opportunity, o yung products natin. Okay? Different approach. Meron tayong tinatawag na employee approach, product or health approach, meron tayong business approach, saka third-party approach. Yan po yung pinaka-effective way kung paano ka nakakapag-invite. Kung paano kami nakakapag-invite, dyan lang po siya umiikot. Okay? Next, no? Build the curiosity, master the curiosity. Na example, empleyado. May mga empleyado pa po ba rito? Part-timers? Sige po, huwag ko mahiya. Part-timers. Ayan, madami pa, no? So ngayon, ang mga empleyado, ang gusto niyan, kumita ng pera. Ang gusto niya, magkadagdag ng income. Kaya nag-work yan, kasi gusto niya ng sahod, gusto niya ng salary, gusto niya ng income para sa family niya. So ngayon yung habol niya. Hindi niya intention maglabas ng pera kasi nga kulang. Okay? So ngayon, gagamitan mo yan ng racket o extra income. Huwag mo offer ng negosyo yan, ha? Unless naka-experience na ng business yan. Kahit na ating negosyante, naging empleyado, pwede yung ganon. Pero kapag empleyado, mostly, ayaw niya ng gastos. Gusto niyan kumita ng pera. Okay? Yan. Ito yung pwede mong gamitan na approach. Pwede mong laruin to, pwede kang magdagdag, pwedeng ito mismo yung gamitin mo. Example, na-build mo na yung form na tinatawag. Kahit paano, alam mo na yung sa family niya. Diba? Kahit paano, alam mo na yung trabaho niya. Alam mo na rin yung sahod niya. Kung minimum ba siya o above minimum ba siya. O kahit paano, may position ba sa company niya. Na-build mo na yun, diba? Remember, yung form, ginagamit mo yan every day. Along the way, habang nakikipagkwentuhan ka sa kanya. Ngayon, halimbawa, nakwento mo sa kanya, nakwento niya yung family niya, okay naman yung family niya, tapos pagdating sa trabaho, nakwento niya, actually, friend, yung trabaho ko hindi okay, naghahanap na ako ng additional na ng extra income or halimbawa na malilipatan eh. Ngayon, along the way, nakikipagkwentuhan ka sa kanya, makakakuha ka ng idea kung paano mo papasok ngayon yung negosyo natin. Somehow, nakwento niya, kailangan niya ng racket. Somehow, kailangan niya ng pagkakabalahan, tsaka may papasok to. Sis, friend, sis, bro, kung ano man yung tawag mo sa kanya. May bago akong racket ngayon. Di ba last week, nakwento mo sa akin na naghahanap ka ng racket kasi hindi ka na masaya doon sa trabaho mo? Nagigets? O yan, no? O sis, bro, friend, kung ano man, may bago akong pinagkakabalahan ngayon. Di ba nakwento mo sa akin kapag weekends wala ka namang ginagawa? Naisip ko, meron akong papakita sa'yo na pwede mong pagkaabalahan. Okay? Ganon. Next naman, ayan, may bagong pagkakitaan or pwede rin yung ganito. May bago akong racket ngayon. Online lang ito, sobrang simple lang. Baka magustuhan mo, i-check mo, wala namang mawawala, sayang din. So ngayon, yun yung approach na ginagamit mo kasi somehow, nakwento niya, yun yung gusto niya. Yun yung hinahanap niya sa buhay niya. Okay? Yun yung employee approach. So, wag mo offera na, friend, baka gusto mo ng negosyo. Believe me, 90% to 99%, i-reject ka nun. Kasi wala nga siyang pera. Okay? Next. Ayan, okay. Nag-pass forward ulit. Balik ko lang dito mga mens. No? Ayan, so nakalagay doon sa baba, no to kidnap approach. Sa kidnap approach kasi, nakalagay doon sa baba, no? Yung iba kasi, bigla na lang dinadala rito. Example, may kainan, may birthday party, tapos pagdating dito, magugulat siya. Pagpresentan pala, magagalit sa inyo yun. Okay? So, walang kidnap approach. No? Gagamitin mo lang siya kapag halimbawa na-build mo na yung trust. Ngayon, pangalawa yung health or product approach na tinatawag natin. Ito yung scenario dyan.
Etong health product approach, remember, babalik ko ulit ito sa tinatawag nating form. Na-build mo ulit yung connection, nakakwentuhan mo siya, nakasalumuha mo siya, nakwento niya sa family niya. Actually, friend, okay lang. Pero yung mother ko kasi hindi okay, may nararamdaman siya sa katawan niya eh. Pwedeng makwento niya ng ganon. Pwedeng makwento niya, friend, okay lang kasi ako medyo hindi ako makatulog ngayon dahil may nangyayari sa katawan ko, medyo kailangan ko ng rest. Minsan nakwento niya, ay friend, okay lang ako kaso nga lang, yung asawa ko medyo hindi okay. Kasi nga, merong may nararamdaman sa katawan, kaso wala akong pampa-check up sa ngayon. Ngayon, nakukwento niya yan, kapag halimbawa na everyday o somehow nakikita mo siya. Diba, no? Tsaka mo ipapasok yung health product approach. Paano yun? Ito siya. Sis, friend, bro, familiar ka na ba sa barley? Ngayon, masasagot yan. Hindi pa, ano meron doon? Minsan, parang narinig ko na, ano yon? Bakit mo pala natanong? Yan yung mga pwede nilang isagot, possible na isagot nila, na kapag tinanong mo yung barley. Tsaka mo papasok ngayon. Sobrang popular kasi ngayon noon, yung iniinom nila Heart, Mariel, Rovin. Nakwento mo kasi sa akin about dun sa mother mo, nakwento mo kasi sa akin about sa kapatid mo, nakwento mo kasi sa akin about sa health mo, no? Blah, 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 kung ano man yung nakwento niya sa'yo. Naisip ko, ipakita sa yung barley. Marami na kasing natulungan to sa company namin and definitely matutulungan ka rin niya. So ngayon, ginagamit mo na ngayon yung approach na yun kasi yun yung kailangan niya. Okay? Next, yun sa product approach. No? Diyan lumalaro ngayon yung approach mo ngayon. Pwede ka magdagdag, pwedeng yan mismo yung gamitin mo, o pwedeng mismo na kung ano pa yung kailangan niya. Okay? Minsan magtatanong po yan, pwede ba sa ganito yan? Siyempre pwede, di ba? No? Kung ano man yung, yung health concern niya. Yung products naman natin, kahit kanino po pwede, di ba? Okay? Yan. Fast forward, no? So sa baba may nakalagay doon. Ayan. So, build the connection. So, build the conversation. So, kailangan alam mo kung paano mapapasok yung products. Tapos, pangalawa, kailangan ikaw mismo na-try mo na yung products natin. Baka magtanong yan, ano lasa? Sasagot mo, matamis. Di ba, no? Baka pag tinanong ko, anong lasa ng barley? Lasang strawberry. Hindi pwedeng ganun. Kailangan na-try mo na, mga mens, no? Okay? So, ngayon, meron tayong tinatawag na business approach. Ito, sa mga negosyante, straight to the point. Bakit ganon? Para sa kanila kasi, mahalaga yung oras. Ayaw nilang paligoy-ligoy pa. Ayaw nilang ng marami ka pang pasikot-sikot. Gusto niya straight to the point. Ngayon, gagamitin mo rin yung straight to the point. Depende rin sa pangangailangan niya. Okay? Yan. Sis, a friend, sis, bro, familiar ka na ba sa barley o sa I Am Worldwide? Pwedeng ganun yung unang approach mo. Again, na-build mo na yung connection, ha? Nagamit mo na yung form, nakapagkwentuhan ka na sa kanya, bago may papasok to. Hindi po pwedeng tinawagan mo, piniem mo, ito kagad yung approach mo. Lalo kung matagal kayo hindi nakikita. Okay? So, ano yun? Yan, sobrang popular kasi ngayon noon, yung ine-endorse nila Senator Robin, Mariel, Piolo, Small Laude, at mga kilalang personalidad. Tapos sagot yan, hindi pa, anong meron doon? Pwede magsasagot yan na Actually, nakita ko lang din naman sa internet, yan, sa baba. Actually, nakita ko lang sa internet, nagkaroon ako ng interest, naisip ko na i-offer sa'yo kasi nakwento mo sa akin, naghahanap ka pa ng additional pagkakitaan o negosyo. Etong negosyo na to, marami ang kumita ng malaki. Good news, maliit lang kasi yung kapital. Okay? Kung halimbawang negosyante siya. Saan ba yun? Yan. Yan, okay. Nagpa-fast forward talaga, no? Anyway, so yun, sa business approach kasi, create ka ng conversation. Ibig sabihin, kahit paano, papalalimin mo yung interest niya. Hindi pwede nagtanong na siya ng isang beses, doon na kagad. Kailangan, tumaas pa yung interest niya. Hindi pa pwedeng kakaunti pa lang. Kasi pag konti pa lang, no, pag siniset mo na ng appointment, magre-reject pa sa iyon. Sige lang, pag-isipan ko muna, o hindi pa ngayon, busy pa ako. Kasi kulang pa yung interest. Kailangan pataasin mo, okay? Tapos, pwede ka magpakita ng ilang mga testimony, pwede ka rin magpakita ng mga result, kung halimbawa ng top mentors natin, ng mga sasakyan, ng mga kumita, pwede mong ipakita sa kanya yon. So, the picture, pwedeng ikwento over the phone, pwede mong i-chat through messenger, kung paano mo man siya nakakausap, okay? Tapos, pwede rin yung ganito. Familiar ka na ba sa barley o sa I Am Worldwide, no? Minsan magtatanong yan, lalo na kapag may experience, no? May experience sa networking. Sabi niya, networking ba yan? Di ba may nakaka-encounter tayo? Sa amin, pag ako nakarinig lang ganyan, sober positive ako niyan. Kasi kahit pa paano, alam niya na yung networking. Di ba? No, hindi na ako mahihirapan ni paliwanag. Papakita ko na lang yung difference natin sa ibang kumpanya. Okay? Ngayon, tapos pwede mo rin sabihin na, yes, networking to, pero iba to sa iba to dun sa alam mo. Mas maganda ito. Marami nang kumita dito. Kahit na bago, malaki ang kinikita.
Pwedeng ganun yung approach mo. Okay? Ayan. Tapos, pwede ka rin magdagdag ng kasama, pwede mo rin idagdag dun sa script mo. Na actually, kapartner natin sila Small Lauda rito, sila Heart Evangelista, yung mga kilalang personalidad, ginagawa rin tong negosyo na to. Kaya gusto ko, kaya excited akong ipakita sa'yo kung paano. Ngayon, sa third party approach naman, ito yung tinatawag ng racket o extra income o used products. No? Ginagamit natin to kapag... Ayan. Wala ko na wala. Anyway, no? So, ganun po talaga kapag naulan, no? Yan. So, ngayon, yung third party, ginagamit natin to kapag gusto natin mag-invite, pero nahihiya tayong i-approach yung prospects natin. Diba? Yung lalapitan mo, pero gusto mo siyang approach, pero kulang pa yung confident mo, pwede kang gumamit ng third party. Yung third party, dalawa yung pwede mangyari. Number one, pwedeng halimbawa mag-refer siya ng iba, o pwedeng siya mismo na kunin na lang, sasabihin niya, bakit iba pa, pwede naman ako. Okay? Ang third party, gagamitan mo ulit ng racket or extra income or products. Again, depende dun sa form na ginamit mo. Depende dun sa conversation na ginapag-usapan ninyo. Pwede kang gumamit ng ganito. Sis, bro, friend, no? Meron akong bagong racket ngayon. Baka lang may kakilala ka naghahanap ng pagkakitaan, sabihan mo nako. Sabihan mo lang ako. Ngayon, alam mo naman sa sarili mo na siya mismo nangangailangan. Diba? Pwedeng sasabihin yan, ba't naman ibang tao eh? Diba? Alam mo naman ang kailangan ko. Diba? Nakapagkwentuhan pa nga sa'yo. Ano ba yan? Pakita mo na sa akin. Okay, ganon, no? Pwede yung ganito. Friend, may online business kasi ako ngayon. Habang nasa work ako, nasa bahay, pwedeng gawin. Baka lang may kakilala ka na naghahanap ng opportunity ngayon, pwede mo akong i-refer. Magtatanong yan, anong klaseng opportunity? Tapos ibabalik mo, bakit? Kailangan mo ba ng opportunity? Ngayon, sabi ko, ba't mo tinatanong? Kasi papataasin mo pa yung interest eh. Hindi pa kagad sasabihin mo na, eto, IM to, bali to, kailangan mo ng ganito. Huwag muna. Kulang pa yung interest eh, tataas pa yon, papataasin mo pa. Tapos, pwede rin yung ganito. Baka meron kang kakilala, meron diabetes, high blood, gout, o anything, kung ano man yung health concern niya, i-refer mo naman sa akin. Kasi meron akong effective products na pwede sa kanila na makakatulong sa kanila. Ngayon, syempre, somehow, nakipagkwentuhan siya, nalaman niya na hirap siya dumumi, hirap siya makatulog, tapos nakwento rin niya, yung mother niya, talagang may nararamdaman, pwedeng sabihin yan, baka pwede yan sa mother ko, di ba, last time nakwento ko sa'yo, ganito nangyayari sa kanya, pakita mo naman sa akin yung products na yan. Ngayon, sige friend, pero kasi busy ako ngayon, meron tayong tinatawag na skip, ibig sabihin, hindi mo kagad right away papakita. Friend, kaso nga, busy ako ngayon, okay lang ba, set na lang tayo ng appointment the next day? Ngayon, kailangan madala mo ka sa proper appointment para makita. Hindi kagad pag nag-approach, didiretsuhin mo kagad na presentan. So ngayon, ako sa amin, ang tendency, pag napresentan mo ngayon, kulang yung testimony, kulang yung mag-sharing. Pero kung halimbawa na nadala mo sa proper appointment, lalo na kung kasama mo mentor mo, sure pay in yan. Okay? Linaw? Next natin. Ayan. Pero nakalagay din sa baba, yung tao ayaw nang binibentahan. Pero marami sa kanila gustong bumili. Diba? Halimbawa, pag nasa mall tayo, di ba minsan maabutan ka ng flyers ng real estate, di ba ayaw mo? Pero nasa mall ka, for sure gagastos ka. Di ba, no? Halinaw, so ganun din sa negosyo natin. Ayaw nila nang binibentahan sila, pero gusto nilang bumibili. Okay? Scheduling. Ngayon, pag nabibuild mo na yung rapport, nabibuild mo na yung curiosity, nagtatanong na sa'yo, ang goal mo, hindi mapresentan kagad. Kailangan madala mo sa appointment. Kailangan mo naman matutunan yung tinatawag nating scheduling. Ano yung scheduling natin? Number one, merong silang pag-uusapan kung negosyo man yung approach mo sa kanila. Merong pag-uusapan na dapat kung alam nila na somehow makikinig sila dun sa products o meron silang interest dun sa extra income kung ano man yung approach mo sa kanila. Tapos, at least, meron silang 1 to 2 hours na oras. Hindi po pwedeng halimbawa na nag-okay na sa'yo, tapos sasabihin mo, sige friend, bukas kasi break time ko, alas 12, meron akong 30 minutes. Okay lang ba doon na lang sa break time ko? Huwag kang papayag, kasi kulang yung 30 minutes eh. Okay, at least 1 to 2 hours. Friend, pwede ako bukas, kaso may pasok ako ng alas 8, pwede ako ng alas 6 ng umaga. Doon na lang natin yung pag-usapan. Huwag ka pa rin papayag, kasi may yung oras eh. Ngayon kung halimbawa, friend, pag uwi ko na lang, ang out ko kasi is 7 p.m. Pero kailangan ko makauwi ng 8 p.m. eh. Meron naman tayong 1 hour na pag-uusap. Pwede ba yon? Huwag ka pa rin papayag. Limited kasi yung oras na yun. At least, meron siyang 1 to 2 hours na available. Okay? Next.
Ayan. So, ngayon, alam din niya na meron siyang benefits na makukuha. Kasi minsan, di ba tayo, pag nagsiset tayo ng appointment, ang nangyayari, parang tayo naghahabol eh. Wala kasi silang idea na meron silang benefits na makukuha. So, dapat meron. Malinaw sa kanya na siya yung may kailangan at hindi ikaw. Hindi parang ikaw yung naghahabol sa kanya. Okay? Next, ayan. Scheduling. Ito yung mga proper scheduling natin. Of course, sa company. Sa mga bago, dapat alam mo rito. Example, nag-commit na sa'yo. Sige, friend, gusto kong tignan yung products na yan. Sige, friend, tignan ko yung extra income na yan. Sige, friend, gusto kong tignan yung negosyo na yan. Ngayon, kung halimbawa na hindi available yung mentor mo, pwede mo dalhin sa company. Sa company natin, gagaling ng speaker, di ba? May sharer na rin, may mga nagte-testify na rin. So, dadali mo na lang dito. Ngayon, sa company natin, meron tayong Monday, Friday, at saka Saturday, 5 to 7 p.m. Ngayon, pagdating dito, wag mo kagad iupo. Iro-ready mo muna siya. Friend, okay lang, makita na lang tayo sa Ortiga, sabay na lang tayo din sa office natin para mapag-usapan natin yung sinasabi ko sa iyo na products, o yung sinasabi ko sa iyo yung negosyo, o yung sinasabi ko sa iyo extra income. Ngayon, kung 5 p.m. yung office dito, wag mong dadalhin na eksaktong 5 p.m. So, kailangan at least 4 p.m. nakita na kayo sa labas, 4:30 nandyan na kayo, unti-unti mo na siyang nire-ready bago mo iuupo dito sa office. Okay? Halimbawa, pagdating dito, friend, ito yung office natin, nandun yung cashier, dito nare-release yung mga products, dito nagkakandak ng mga meeting, dito yung mga orientation. So, tinuturo mo muna siya bago mo dalhin dito. Okay? So, hindi naman pwede halimbawa na hindi pa na IBP, tapos pagdating doon, papakilala mo kaagad sa mentor mo. Hindi ganon. Kasi syempre, wala pa siyang idea eh. Tapos papasharing mo kaagad sa mentor mo. Ngayon si mentor mo, mahihirapan. Kasi hindi pa naman siya member eh. Nagigets? Kailangan madala mo muna sa IBP bago mo ipasharing kay mentor mo. Okay? Next natin, ito, team schedule. Alam naman natin, every Saturday may mga team day din tayo, di ba, no? Tapos, it depends ito sa mga sub-team natin. Pwede nyo na lang kayo makipag-coordinate. Means, ano ba yung schedule ng team natin? Kasi hindi ko alam yung sa atin, lalo na bago pa lang ako. Ngayon, pag binigay sa yung mentor mo, in-notes mo na. Huwag pa ulit-ulit. Okay? Next natin, ito, personal schedule. Example naman, wala. Yan, sa personal schedule naman, kung halimbawa na hindi mo naman madala sa office, pwede ka magtanong kay mentor mo. Diba? Pwede mo siyang tanongin, Mens, available ka ba bukas? Kasi meron akong nag-commit na schedule sa akin. Pwede ba tayo mag-fit ng ganito? Okay? Alamin mo sa mentor mo yon. Kung hindi naman, ikaw mismo, ko-coordinate ka lang kung ano yung availability niya. Tapos, syempre, kapag offline presentation, lalo ngayon, madalas na yung offline natin, lalo na tapos na yung pandemic, mas sanay na tayo sa offline ngayon, meron tayong tinatawag na house rules. Pakisabi nga house rules. Ayan, pag sinabing house rules, kailangan masunod. Ayan, sorry, bumabalik. Meron tayong tinatawag na on time. Kuya, pwede kayo nag-autoplay? Sige, yan. So, ngayon, sa online presentation, kung halimbawa may schedule ang team, o halimbawa kung ano man yung schedule nyo, so dapat on time ka. Hindi pa pwedeng 5 p.m. ang start, tas darating ka 5:30, lalo na kung may guest ka. So, hindi nyo na nasimulan. Sayang po yun. Okay? Tapos, wala. Ayan, after nun, syempre, pwede kang umupo sa tabi niya. Hindi pa pwedeng iiwanan mo lang yung guest dito, tapos lalabas ka, makikipagkwentuhan ka, sayang yung guest mo. Diba? Siyempre, mahihiya yun. Kailangan, tabi ka sa kanya. Pangalawa, siyempre, kung halimbawa may offline tayo, ikaw mismo, hindi ka nagsiselfone. Bakit ganon? Siyempre, dinala mo siya, gusto mo, makinig siya. Kung halimbawa nagsiselfone ka, tapos makikita niya, naglalaro ka, kakita niya, nagpe-play ka lang ng video, ang tendency, binibigyan mo siya ng authority na pwede niyang gawin din yung ginagawa mo. So sayang, di ba ang goal mo makausap siya, mapresentan siya, ang goal mo sumali siya, ang goal mo matulungan siya, hindi mangyayari yun kung ikaw mismo hindi mo ginagawa. Tapos syempre, kung halimbawa nandito yung yung guest mo, nasa offline ka, ngayon, madalas kang umaaten. Minsan, kilala mo na yung speaker. Minsan, alam mo na rin yung guest. Alam mo na rin yung story niya. Alam mo na rin yung mga joke niya. Tapos, ngayon, kung alam mo yung joke niya, kailangan participate ka. Tawa ka pa rin. Kahit na ilang beses mo nang tinawanan yung joke na yon. Okay? Kasi syempre, yung buhay kasi ng IBP o yung buhay ng presentation, wala naman sa speaker yon. Nasa atin yon. Kailangan coordinate tayo. Okay? Tapos syempre, halimbawa, nandito naman siya, kung kaya mo naman mag-take down notes, pwede na, kuya? Balik ko lang, no? Wala. Anyway, no, pagdating doon sa offline naman, tapos, upo mo siya, kailangan nasa harapan siya. Ako na, kuya, no?
Next natin, ayan. Ito pa, ayan. So, dapat excited ka. Andun na tayo sa ano, no? Sa listen and focus. Kailangan makikinig ka rin. Kasi diba sa mga speaker natin, minsan marami talaga silang speaker. Iba-iba yung way nila kung paano nila nagsasalita. Iba-iba yung way, yung approach nila. Ngayon, ang goal mo rin, matutunan mo. Para kahit saan ka pumunta, ready ka sa IBP. Kahit saan ka pumunta, kaya mo mag-present. But hindi mangyayari yon kung halimbawa, ikaw mismo, hindi ka nakikinig. Okay? Tapos, syempre, huwag ka rin magtatanong during the presentation. Example, katabi mo siya dyan. Tapos, magtataas ka ng kamay, tatanungin mo yung speaker. Mens, kala ko ba give me 4 lang, hindi give me 5? No? Ang gano'n. Huwag ka magtatanong. Syempre, ngayon, nakaka-distract yun. Ang tendency, sasabihin sa'yo ng guest mo, kala ko ba alam mo to, ba't magtatanong ka? Wag. Kung gusto mo magtanong, after the presentation na lang. Tapos, syempre, kapag halimbawa, sa ating mga guests, kailangan forma ka. Dati, nahilig ka lang mag-t-shirt, mag-polo shirt ka. Dati, mahilig ka mag-slippers, mag-sapatos ka. Dati, mahilig ka mag-short, mag-pantalon ka. So, kailangan si tsura mo palang inaayos mo na. Para pagdating mo dito sa office, pagkita sa'yo, yung itsura mo palang, panalong-panalo ka na. Lamang ka na kagad sa kanya. Kuha mo na kagad siya. Okay? So, kailangan prepare ka lagi. Okay? Alinaw? Yan. Tapos, ayan, sa presentation naman natin, ang goal mo, madala mo sa presentation, nag-commit na sa'yo. Kung halimbawa malayo o OFW, pwede ka mag-send ng video presentation. Maraming video presentation sa YouTube. Ngayon, sa amin, hindi naman kagad namin sinesend yon kapag hindi mo siya na-ready. Ang tatanong pa lang sa'yo ng Barley, send mo kagad yung video presentation, tapos nakita niya 2 oras, hindi niya papanoorin yon. Kasi sasabihin niya lang, haba naman yan, friend, wala bang maikli? Ngayon, para mapanood niya yun, kailangan kinokondisyon mo muna siya. Friend, ito yung sinasabi ko sa'yo. Etong video na to, yung makakatulong sa'yo. Etong video na to, marami na tong natulungan tong presentation na to. Hindi mo siya maiintindihan kung halimbawa hindi mo tatapusin. Kaya kailangan tapusin mo. Tsaka natin pag-usapan yung tanong mo, yung mga question mo, after mong mapanood. Malinaw? Okay, kapag Zoom naman, ngayon, kung wala ka pang link, hindi ka king access kay mentor mo. Tapos, syempre, kapag halimbawa seminar dito, team day, pwede rin naman one-on-one, lalo dyan sa labas. Ngayon, sa pag one-on-one, mga mens, tayo kailangan natin makipag-cooperate sa mga top mentors natin. Halimbawa, meron tayo dyan, nakikita nag-one-on-one, nagtotalk sila. Syempre, minsan, yung iba, nagkukwentuhan lang, di ba? Di ba? Syempre, pag halimbawa ikaw, nagpipresent ka, tapos nakita mo maingay sa likod, nakaka-distract. Di ba? Ngayon, ang gagawin mo, kapag halimbawa may nakita ka nag-IPP sa labas, tahimik ka. Para pag ikaw din yung may invite, hindi sila mag-iingay. Okay lang, cooperate tayo sa bawat isa. Ngayon, tapos halimbawa, kung halimbawa nakita mo yung top mentors natin, may guest, tapos ikaw nakaupo ka lang, wala ka namang ginagawa. Pwedeng ibigay mo yung table. Means dito na kayo. Para next time, kapag ikaw may dala, bibigyan ka rin ng area. Kasi tulungan tayo dito, di ba? Okay, sa mga one-on-one, ha? Tapos ganun din, kung halimbawa may nag-zoom dyan sa labas, may nagtotok, kasi yung office naman natin para sa lahat eh. So, kailangan, ganun din, may nagtotok, tahimik ka na lang para hindi ka makadistract sa kanila. Kasi gusto natin silang matulungan, lumaki yung team. Okay? Next natin. Seminar, ito sa IBP, kailangan tabi ka sa guest mo, tapos wag mo unahan si speaker. Halimbawa, alam mo na yung sasabihin, hayaan mo si speaker doon, tapos excited ka dapat. Okay? Hindi pwedeng pag nasa speaker, nasa ano ka, nasa seminar room ka, parang inaantok. Kung kailangan magkape ka ng 3 beses, gawin mo. Okay? Hindi yung pagdating dito, uupo ka lang dito, makikinig ka, tapos matutulog ka. Sayang yung pinunta mo. Okay? Malinaw? Tapos, participate ka dapat. Pag may sinabing maganda yung speaker natin, palakpak ka. O sample ng palakpak. Ha? Tapos, dapat yung palakpak mo gigil. Kung gaano mo ka gusto yung yumaman at magkaroon sakyan, dapat gigil. Okay? Ayan. Tapos, syempre, huwag tayo ng tayo. Minsan, halimbawa namin nagpipresent, tapos minsan tatayo ka, babalik ka, tatayo ka. Wag. Kung halimbawa bago magsimula yung IBP natin, mag-CR ka na. Hindi po pwedeng tatayo ka ulit. Eh, since minsan, yung guest mo ngayon, hindi siya nakikinig. Kasi tatayo eh. Sasabihin niya, ako ba friend, pwede din mag-CR. Eh, mawala lang siya ng mga 5 to 10 minutes, may na-miss na kagad siya eh. Diba? So, ganun tayo ha. Huwag tayo lang tayo, lalo kapag may speaker. Ngayon, halimbawa na talagang hindi mo mapigilan, ikaw yung talagang maihiin ka, ma-CR ka, pwede kang upo sa likod para hindi makadistract sa mga nasa harap. Tapos kung halimbawa may guest ka, huwag kang papayag niya nasa likod. Dapat iupo mo sa harap. Diba yung power kasi ng presentation, wala sa likod, nasa harap.
Tapos minsan, di ba, pag na mga nasa likod, minsan nagkukwentuhan na. Di ba, no? Minsan hindi na naintindihan. Sayang, imagine mo, pinamerienda mo yan, bumiyahe kayo ng malayo, tapos iupo mo lang sa likod, tapos hindi maiintindihan. Kailangan iuupo mo sa harap. Okay? Malinaw? Ayan, next natin. So, one-on-one, syempre, table talk. Kung halimbawa hindi mo naman madala rito, pwede tayo sa labas. Ngayon, meron tayong makakausap na medyo malayo. Ayaw niya yung ay malayo kami, taga-south kami, ilang yung biyahe namin, hindi ko madadala. Ngayon, pwede kang maghanap ng location na malapit sa kanila. But make it sure, coffee shop, diba? Marami naman ang coffee shop ngayon, unlike nung SB ngayon, diba? Parang classroom na. Di ba, no? Okay, di ba? Tapos, syempre, neutral grounds, easy to locate. Ngayon, meron din kami minsan na presenta na nagsisimula kami noon. Dinala kami ng mentor namin, nakita namin yung lugar, paliit ng paliit, papuntang Tondo. Sabi niya, hindi, miss, diretso ka lang. Hiyang-hiya na ako sa mentor ko noon. Paliit na paliit yung daan. So, ngayon, syempre, kailangan madaling mahanap. Nakalalo na kapag invite mo yung mentor mo, believe me, kapag ganun ang ginawa mo, hindi ka nasasamahan noon. Parking pa lang, pinahirapan mo na no? Okay? Tapos, syempre, kailangan pag nagtutok kayo, nasa harap. Para pag nag-sharing ka, pwede mong ituro yung sasakyan ng mentor mo. Remember, yung kotse ng mentor mo, asset mo din yan. Result mo din yan, kaya kailangan kinukwento mo. Okay? Tapos, ano yung mga i-avoid mo? Number 1, syempre, doon sa tinatawag nating bahay. Diba, minsan may prospect ka. Sasabihin niya sa'yo, friend, gusto ko malaman yan, pero okay lang ba dito na lang sa bahay ko? Pwede kung ikaw yung may authority. Pero kung wala kang authority, huwag mong pepresensan sa loob ng bahay. Bakit? Kasi maraming distraction eh. Na-encounter ko yan, pumunta kami sa Binyan. Ang kulit, sabi niya, Mes, ito, excited yung ate ko. Punta tayo doon. Pagpunta namin dun sa bahay nila, yung ate niya naglalaba. Pag upo namin, sige, pumula kayo, hahanguin ko lang to. Pwede hinintay namin, siguro mga 15 minutes. Pagkahango, tutok na kami, nandun na kami sa products. Teka, sasalang ko lang yung pangalawa. Hindi hintay na ulit kami. Siyempre, habang isasalang niya pa yun, babanlawan pa pala. Ganun pa pala yun. Di ba? Tapos pagdating yun, eto na, pangalawa na. Andun na kami sa papasok sa opportunity. Pagdating sa opportunity, umayak yung bata sa taas. Teka, padedehin ko lang. Tapos ending, hindi namin nakausap na maayos. After the presentation, sabi sa akin, Benz, tama ka. Dapat talaga hindi sa bahay, no? Ngayon, pwede naman sa bahay, pero making sure na kailangan walang distraction. Ngayon, kung halimbawa tatanungin mo siya, sige friend, pwede tayo sa bahay mo. Pero wala ba tayong madidistract kasi meron kasi akong kasama na magpapresent para sa inyo, hinaram ko lang yung oras niya Ayoko naman pagdating dyan, hindi ko mapipresent sa iyo ng tama yung negosyo kasi maraming distraction. Ikaw yun na mag-iisip ng paraan na walang distraction. Okay? Tapos pwede naman sa office nila. Kung halimbawa talagang doon siya nagtatrabaho, meron silang office area doon, na seminar room, na pwede kayo may conference sila. Pwede rin yung ganon. Pero make it sure lang din na wala siyang schedule. Na-encounter ko din yan. Minsan, HR pala yung kausap namin. Biglang may kumatok, Ma'am, pasign po. Katotok ulit kami, Ma'am, may deliver po. Ma'am, may naghahanap po sa inyo. So, ang daming distraction ngayon. Ngayon, sa tingin mo, walang distraction, pwede mong i-go. Pero kung wala, kung meron, huwag kang papayag. Okay? Tapos, ito, sa presentation day. Ngayon, sa presentation day, kapag nag-confirm na siya, okay na siya, don't forget the ABC rule. Sabi nga, ABC rule. Pag sinabing rule, kailangan gawin. Hindi siya ABC optional. Okay? Kailangan rule. Gagawin mo talaga siya. Ano yung A? A for advisor. Ito yung magpipresent ng negosyo, ng opportunity. Tapos, pangalawa, yung bridge. Ikaw yung nag-invite. Tapos, syempre, yung client. Yung halimbawang guest mo. Ngayon, ang goal mo, maitulay mo si mentor mo, mai-bridge mo sa guest mo. Kasi remember, hindi kilala ng mentor mo yung client mo. Ikaw yung magiging bridge para makakonect siya. Okay? Ngayon, ang paggamit ng ABC, hindi po siya ginagamit na nakaharap yung mentor. Gagamitin mo siya na wala pa yung guest. No? Gagamitin mo yung ABC na wala pa yung mentor. So basically, hindi pa sila magkaharap. Kasi pag ginamit mo yung ABC sa mentor mo, anong nangyayari? Scripted. Anong nangyayari? Niyayabang mo yung mentor mo. Okay? So paano yun? Pwedeng ganito. Halimbawa, nandyan na kayo sa coffee shop. Nag-usap na kayo. Kami, pag may schedule kami sa mentor namin before, halimbawa, 1:00 yung usapan namin, 12:00 pa lang nandun na kami.
11:30 pa lang nandun na kami. Tumitingin na ako ng magandang parking, ng best spot, kinukuntsaba ko na yung guard, sasabihin ko, sir, pa-reserve na itong parking na ganito. Tapos hihahanap ako ng pwesto na halimbawa tahimik, medyo sulok, yung walang distraction, walang daanan-daan ng tao. Ngayon, kailangan magkita muna kami. Gagamit ulit ako ng form. Yung form natin, hindi lang isang beses ginagamit yan. Paulit-ulit. Example, nakita na kayo, o friend, kamusta biyahe mo? Ano, kamusta yung ganto mo, o mother mo, kung ano man. Tapos buti wala kang pasok ngayon. Kahit na nasabi niya sa'yo na may pasok naman siya, na nag-rest day lang siya, uulitin mo ulit yun kasi binibuild mo ulit yung connection eh. Tapos, kapag ready na siya, friend, nandun yung table natin, upo tayo. Nga pala, friend, meron kasi akong in-invite na meron kasi akong in-invite na magpipresent para sa iyo. Ngayon, ito yung pwede mong gamitin na word. Pwede mong dagdagan, pwede mong halimbawa na ito na mismo. Friend, yung in-invite ko mamaya, siya kasi yung tumutulong sa akin. Yung magpipresent. Siya yung tumutulong sa friend ko kung bakit malaki na yung kinita. Siya yung tumutulong sa friend ko kung bakit may kotse na. Siya yung tumutulong sa friend ko kung bakit nakapag-travel na sa ibang bansa. Ngayon, halimbawa, bago ka, wala ka pa namang friend dito, lahat yan, friend mo. Malinaw? Ngayon, kaya ang goal mo rito, hindi po pwedeng pupunta ka lang dito, wala kang kaibigan, kailangan meron ka maging ka-close. Para yun din yung kukwento mo. Okay? Next natin, ayan. Friend, madami na itong natulungan sa company namin. Tapos, siya din yung makakatulong sa'yo sa negosyo na to, o sa pagkakitaan na to, o sa products na to, kaya pakinggan mo siyang mabuti. Malinaw? Okay, so yun yung pinaka-apat na word na hindi mo dapat hindi gagawin. Kailangan gawin mo yung ABC rule na yan bago pa dumating yung guest mo. Minsan nangyayari, di ba, no, una yung mentor natin, lalo na yung mentor natin masipag, mapunta mo pa lang, nandun na, sasabihin niya, nandito na ako sa venue. Ngayon, kapag nauna sa venue, pwede mong sabihin, mens, dyan ka muna. Hindi pa kasi ako nakakapag-ABC eh. Huwag ka munang lalapit. Palinaw. Ganon. Ngayon, minsan naman, pag nauna yung mentor mo, nakaharap mo na kagad, mens, dyan ka muna ha, gilid ka muna. Dito muna kami kasi mag-ABC rule muna ako. Ngayon, wag ka papayag na magpipresent yung mentor mo, walang ABC rule. Hindi kasi makikinig yun. Sayang. Okay? Kailangan may ABC rule. Ngayon, closing. Kunti na lang po. Sa closing, after the presentation, di ba, ito na, nag-present na si mentor, during the presentation na, kinig ka na lang. Di ba? So, halimbawa, nagsisimula na siya, nag-open mind na siya, nakaka-connect na siya, ikaw, tahimik ka na lang. Hindi pa pwede nakikipagkwentuhan kay mentor mo, sumasaw-saw ka pa. Okay? Hayaan mo na si mentor mo. Kasi siya yung magpipresent eh, di ba? Tapos, syempre, pag nagpipresenta si mentor mo, ikaw naman, huwag kang tingin ng tingin sa iba. Ang nangyayari kasi, pipresenta si mentor, tingin ka pa ng tingin sa iba, hindi ka nakafocus. Ang nangyayari, nadidistract mo yung mentor mo. Pangalawa, huwag ka rin nagsiselfone ulit. Di ba, minsan pa nagtotok na tayo one-on-one, panay cellphone ka, tapos feeling mo yung mentor mo ang bagal mag-present, feeling mo yung mentor mo ang boring mag-present, feeling mo yung mentor mo napakatagal mag-present. Ngayon, huwag ka magsiselfone, tiisin mo muna. Okay? Okay. Tapos, syempre, kapag sa presentation, lalo na kapag bago ka, pwede ka mag-record. Lalo na kapag hindi mo pa alam yung bagsakan ng mentor mo. Ako, dati ginagawa ko, naglalabas ako ng cellphone, patago. Naka-open yung record nun. Nagre-record ako sa mentor ko. Kasi, alam ko, hindi habang buhay kasama ko sa IBP mentor ko kasi marami siyang inahandle. Kailangan matutunan ko na mabilis yung presentation, kaya magre-record ako. After the presentation, doon na papasok yung tinatawag nating closing. Siyempre, tapos na mag-present ng mentor mo, closing na. Sa closing natin, dapat teamwork. Hindi pa pwedeng si mentor lang tapos ikaw hindi ka magkukwento. Sa closing natin, sa IBP man o seminar type, nandiyan yung pagtatanong. After the presentation, tatanungin ng mentor mo yan. Anong package po ba yung nagustuhan nyo? Anong package po ba yung kaya ninyo? Yung Jade po ba o yung VIP? So, ganon? Diba? So, syempre, wala siyang choice doon. Ano? Ngayon, tapos, prepare ka ng application mo kapag sa closing. Hindi pa pwedeng galing pa kay mentor mo yung presentation. Okay na, tapos sasabihin niya, Mes, meron ka bang presentation? Wala kasi akong dali. Kailangan ikaw na bahala doon, hindi na sa mentor mo. Imagine, si mentor mo, pinuntahan ka na, tapos siya na nag-talk para sa'yo, tapos siya pa magdadala ng application form. Di ba nakakahiya? So, kailangan tayo na yung gagawa nun. Okay? Tapos, syempre, dala ka rin ng product sampler. Kung halimbawa na may naka-open na box sa inyo, dali mo lang din yon. And then, syempre, after the presentation, may mga question yan, aalamin mo ngayon kung ano yung pumipigil sa kanila. Kaya, no their hesitation. Minsan, sasabihin yan, gusto ko yan, kaso hindi ko kasama yung partner ko,
Ngayon, hindi pa ako makapag-decide. Gusto ko yan, kaso yung sahod ko nasa ganitong lugar pa. Gusto ko yan, kaso nga lang, hindi ko alam kung paano ko uwi yung products. Gusto ko yan, kaso nga lang, ganito. Kung ano man. Diba? So marami rin pang mga hesitation yan. Kailangan maalis mo yung hesitation na yon. Ngayon, tapos, kapag one-on-one presentation naman, minsan ako, pag may kausap ako, yung lalo na yung bago na kasama namin, tapos na ako mag-present, nagtatanong na ako, yung nag-invite, tahimik pa din eh. May na-encounter nyo na yon. Ngayon, ito yung pinaka-go signal ko sa kanila. Sabihin ko sa kanya, oh friend, kwento mo naman kung paano ka na-invite. Kakalabitin ko na siya para siya naman yung magkukwento. Ngayon, sa mga marurunong naman na, hindi mo na kailangan kalabitin ka ng mentor mo kung saan na dapat lalabas sa'yo yun. Kasi remember, ikaw yung nag-invite, di ba? Di ba gusto mo siyang matulungan? Gusto mo siyang masumali? Gusto mo maging part ng team? So ngayon, ikukwento mo na ngayon. So pag sinabi ng mentor mo, yan, tapos na po ako, and doon ka napapasok. Tsaka mo sabihin sa kanya, friend, di ba alam mo naman yung nangyari sa life ko. Kahit alam niya na, kukwento mo pa din yun. Hindi ba pwedeng, di ba friend, alam mo yung nangyari sa akin, basta yun na yun. Hindi pwede ganon, okay? Iuulitin mo sa kanya yun. So, pwede mo kwento sa kanya, friend, alam mo naman yung buhay ko, syempre, tagantong lugar lang kami, and kaya ako na-invite dito kasi naghahanap ako ng pagkakakitaan. O naghahanap kasi ako ng products na pwede sa mother ko. Naghahanap kasi ako ng opportunity kasi ilang years na ako nagtatrabaho, wala nangyayari sa akin. Remember, paano ka na-invite? Hindi ba pwedeng yung paano ka na-invite? Friend, kaya ako na-invite dito, nasa bahay ako noon, naglalaba, tapos habang naglalaba ako, sinalang ko yung ganto, nagsayang ako, tapos nakita ko may nag-text, after ko mag-text, binasa ko, tapos binasa ko, ito ganto pala. Huwag ganon, i-detail mo na kagad kung paano ka na-invite. Hindi pwedeng napakahaba bago pa dumating doon. Malinaw? Okay? Tapos, ano yung impression mo? Example, ang friend, kasi na-invite ako, ganito, naghanap ako ng extra income. Akala ko nga dati, yung gantong negosyo, walang kumikita. Remember, first impression. Akala ko dati na yung mga bago lang yung, yung mga matatagal na yung kumikita. Akala ko dati, yung products, walang matutulungan. Akala ko dati, ganto-ganto. Basta kung ano yung first impression mo. Tapos, pangalawa, ano yung product testimony mo? Ako, friend, kala ko dati, ganto. Tapos, nang ginawa ko, tinry ko yung products. After kong matry, friend, dati hirap ako makatulog. Ngayon, kahit pagod na ako sa trabaho ko, ang sarap ng tulog ko. Okay? Tapos pwede pang kwento kung wala ka namang personal testimony. Pwede mo kwento yung sa mother mo. Actually, friend, yung mother ko, ganito siya. After niya mag-take, ganito na nangyari sa kanya. Okay? Kaya mahalaga, yung story mo, sinusulat mo. Ngayon, yung story mo, dapat pinapakorek mo kay mentor mo yan. Mens, ito yung story ko. Pag may in-adjust sa mentor mo, kailangan kabisaduhin mo na yon. Kailangan alam mo na yon. Hindi po pwedeng halimbawa na pag habang na presentation, babasahin mo ulit. Wait lang, friend. Re-reviewin ko lang, friend, ha? Wait lang, friend, kasi hindi pa ako tapos, eh. Hindi pwede. Kailangan kabisado mo yun. Kasi remember, story mo yon. Okay? Tapos, pwedeng ka magkwento kung halimbawa may income testimony ka na. Friend, ako dati, hindi ako mahilig magbenta. Pero nagulat ako, yung barley, dinala ko lang sa tita ko. Bumili siya ng ganito. Kumita ako ng ganito. And as a part-timer, hindi ko kinikita to. Pero dito, naka 3 boxes kagad ako, yun pa lang sa tita ko. What more pa kaya sa ibang tao? Nagigets? So ngayon, share mo yung income mo. Pwede mo naman i-share na, friend, ako hindi ako marunong mag-invite. Pero dahil ginawa ko lang ng tama, nakapag-give me 5 na ako. Pwede yung ganon. Friend, konti lang kakilala ko, pero nagawa ko mag-just for you. Kung nagawa ko, kayo mo din. Malinaw? Next, share mo yung vision. Example, nakwento mo na yon. Sa dulo, wag mong kakalimutan yung vision mo with your guests. Friend, actually, kaya kita in-invite kasi gusto ko magkatulungan tayo. Gusto ko na pag ginawa natin to, 3 months after, parehas tayo may sasakyan. 6 months after, kumita tayo ng 1,000,000. 1 year after, nagka-travel na rin tayo sa ibang bansa. Friend, pagtulungan natin to. Kung ibang tao tinutulungan natin na yumaman, pat hindi na lang tayo magkatulungan. So malinaw? So kailangan nandun yung story mo na concern ka sa kanya. Remember, may problema siya, ikaw yung sagot sa problema niya. You know, okay? Tapos, ang main goal mo is OTS. Bakit ganon? So, remember, matagal mong sinet yung appointment yan, tapos gumaw sa'yo, wag kang papayag na hindi mo makukuha yung commitment. No? Pwedeng halimbawa magbagbayad talaga, lalo ngayon meron tayong portable na swiper. Kung halimbawa naman nasa office, kailangan mag-down payment siya o bumili kagad siya ng package. Kung hindi man sa labas, kailangan mag-try niya yung products. So, ang goal mo, makuha mo yung commitment. Kasi, bakit ganon? Kasi remember, positive yan. Pero pag uwi niya, may mga kalaban na yan. Magkukwento na yan. Di ba? Kahit anong bilin mo, sasabihin mo sa kanya, oh,
Friend, wag ka muna magkukwento sa asawa mo. O friend, wag ka muna magkukwento sa nanay mo ha. O friend, wag ka muna magkukwento sa kapatid mo. Sa sobrang excited yan, magkukwento pa rin yan, di ba? Hindi niyo mapipigilan yon. Kaya kailangan ang goal mo, magkaroon ng OTS. On the spot magbayad o on the spot nakuha mo yung commitment niya. Okay? Next, follow up. After na, syempre, minsan, hindi pa ulit go yan. Huwag mo kakalimutan yung follow up. Sa follow up, maraming beses pa ulit-ulit to. Sabi nga, di ba, hanggat hindi ka binablock sa messenger, huwag kang titigil sa pag-follow up. Dati kasi, pag-follow up ka, means na-follow up ka na, isa, dalawa, hinto ka na eh. Hindi. Ngayon, ang pag-follow up natin yan, ito na yung pag nag-online marketing ka. Di ba, halimbawa, gumapang ka na sa warm market mo, approach mo na sila, tapos ngayon, pa-follow up mo sila, pag naubos mo na yung warm market mo, dyan ka na mag-start sa online. Kasi mapa-follow up mo sila sa ginagawa mo na maganda yung negosyo. Mapa-follow up mo sila na tuloy-tuloy mong ginagawa kahit hindi pa sila sumali. Mapa-follow up mo sila na ikaw, maganda yung nangyayari sa'yo kahit hindi pa sila sumali. Kaya sa mga bago, yung pag-post natin, waiting yon to follow up. Hindi pa pwede magpa-follow up ka isang beses. Hindi pwede magpa-post ka isang beses lang. Hindi pwedeng magma-my day ka isang beses lang sa loob ng isang linggo. Hindi pwedeng magpo-post ka. Isang buwan na lumipas, wala ka pa rin post. So, hindi mo sila nang pa-follow up using online marketing. Okay? Kailangan magpa-follow up ka doon. Ngayon, sa pag-follow up naman natin, no, create ka ng sense of urgency. Ibig sabihin, bibigyan mo siya ng dahilan kung bakit kailangan niya mag-join. Pwede mong tawagan, friend. Pupunta kasi ako ng office, magpa-process kami ng mga package ng team. Pwede kitang isabay, pwede ko na isabay yung package mo, daanan na kita mamaya. Kung halimbawa na sa tingin mo may pera naman, o halimbawa na kaya naman niya mag-withdraw, kung sa tingin mo naman may inaabangan siyang pera, pwede mong tawagan. Fred, marami kami pa-process ngayon, lalo ngayon, meron kaming target ngayon na gusto namin ma-hit namin, gusto ko makasalok ka sa ilalim. Pwede yung ganon. Again, nandyan, bibigyan mo siya ng reason. Friend, bumili ka na ng package. Kasi syempre, gusto mo matry ng mother mo. Gusto mo matulungan yung mother mo. Ngayon, kung hindi mo pa kukunin yung package, sayang naman. Mother mo yun. Kailangan important din yung life nila. Malinaw? Tapos, 48 hours rules. Ibig sabihin, kailangan within 48 hours, ma-follow up mo siya. Minsan, ako, pag after the presentation, sasabihin ko sa leaders ko, text mo to sa, sa client mo, o sa guest mo, o sa invite mo. Ang nakalagay dun sa text, friend, thank you sa time mo. No, excited ako. We can do great things. Ano lang, ingat sa pag-uwi. Tapos pag kinabukasan yung gano'n, mag-send siya ng Bible verse na yung Jeremiah 29:11, sisend niya sa kanya yun. Friend, excited ako para sa atin. Ganon. So kailangan may follow-up ka. Tapos, never beg. Huwag kang magmamakawa. Minsan, di ba, halimbawa tayo, may matindi pangangailangan natin. Minsan, nandiyan na si Judith. Kilala? Si Judith, no? Di ba? Andiyan na si Judith ng kuryente, ng tubig, ng bahay, di ba, no? Minsan sobrang gigil mo, friend, sumali ka na. Nandiyan na yung meral ko sa pintuan namin. Friend, sumali ka na. Yung anak ko wala ng gatas. Huwag gano'n, huwag ka magmamakawa. Remember, pag ayaw, SW3, SW4, may para sa'yo. Okay? Yan. Tapos minsan, siyempre, kapag nang mamakaawa ka, ang tendency, ikaw yung tagahabol. Remember, parang ganito, halimbawa may juice ako. Binigay ko kay mentor, tapos tinanggihan niya, nakanin yung juice. Nasa akin. Sino nawalan? Ganon din sa IM. Nasa akin yung IM, pinakita ko sa kanya. Sino tumanggi? Siya. Sino nawalan? Malinaw. Okay, ganun lang, kaya huwag kang magmamakawa. Tapos, yan. So, lagay mo yung name niya sa follow-up list. Nilagay mo siya dun sa prospect list mo, lagay mo sa follow-up list para may babalikan ka. Tapos maglalagay ka ng remarks doon. Ano nga ba yung napag-usapan namin ganito, ganyan. Minsan naman, kung halimbawa na hinihintay niya lang yung padala ng kapatid niya, pwede mong inote doon, hinihintay yung padala. Tapos sasabihin mo sa kanya, friend, kamusta? Okay ka na ba? Kamusta yung mother mo? Blah, blah, blah. Build ka ulit ng form. Tsaka mo ipapasok yung business. Nga pala, friend, nakwento mo sa akin, hinihintay ka lang padala ng ate mo na dumating na ba para makapagsimula na tayo sa business? Diba, lalagyan mo kasi ng remarks para meron kang babalikan. Okay? Tapos, invite mo rin sa mga company event natin. Nasaan doon sila sa mga list natin. Diba, syempre, lalo ngayon, papasok na yung history natin na company event. Dapat, nandun din sila sa mga invite list mo. Bibigyan mo siya. Halimbawa, kung kaya mo na i-free yung tickets, kung talagang wala siya, pero marami napapasali sa event. Diba, mga mens? Ngayon, dali mo lang siya doon. Pwedeng sagutin mo na yung ticket. Friend, good news, meron kasi akong available na 2 tickets. Libre ko na para sa ito. Ating ka lang sa event. Okay, ganun. Pwedeng ganun yung sabihin mo. Tapos,
continuous posting sa Facebook kung nagsisimula ka dun sa online. Siyempre, sa online natin, yan ngayon magpo-follow up ka sa kanila na ginagawa mo ng tama, ng tuloy-tuloy yung negosyo natin. Nakikita niya, na-inspire mo siya, na-motivate mo siya, na ikaw, seryoso ka dun sa negosyo na ginagawa mo. Okay? Malinaw? So, yun siya mga men, and ito po yung basic 5. Prospect list, inviting, presentation, closing, and follow-up. Yan po yung basic 5 na gagawin mo ngayon sa bago ka hanggang sa malaki na yung grupo mo, hanggang meron ka ng sports card, tuloy-tuloy yan. Yan po yung basic na hindi mo pwedeng ihinto. Tuloy-tuloy po yan. Okay, malinaw? So yun lang po. Maraming salamat. And before we end, meron po tayong car reveal ngayon. Tingnan ko lang po ha. Saan na ba yung car reveal natin? Ready na ba, Kuya Julius? Ito po, ka-reveal natin. Ay! Andito na ba siya? Andito na siya, Mens? I think andito naman na siya, no? So ito po, yung ka-reveal natin. Dati po siyang mananahi. A registered nurse. And plus, dati rin po siyang traditional business owner. And doing this business, meron na po siyang first car niya. Na-hit na rin po niya yung Super Elite Executive. And ang team founder niya, mamaya na lang. No? Pero syempre, hindi lalabas ito na hindi tayo gumapalakpak. Di ba? So syempre, traditional clap tayo mga mens. No? And bago po tayo sa traditional clap, kuya, pwede na? Ayan, so play po muna natin yung video. I'm so alive with you, I'm awake in my soul. Isa akong registered midwife by profession at isang mananahi. Nag-try ng I Am products dahil sa aking kalusugan at kalaunan nagustuhan ko na rin ang business side. I know I'm coming through fine through every fire. At sa loob ng 9 na buwan, nakuha ko na rin ang isang pangarap kong magkasasakyan. Give me power, give me power. Give me hope, come light the way. Give me power. I'm so Pag napagod, huwag susuko. Magtuloy-tuloy lang. Sa huli, magtatagumpay din. This hope I can't ignore what it means. I know I'm coming through fine through every fire. You put a flame. Jeremiah 29:11, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. Give me hope, come light the way. Give me passion like a fire, come make me light the way. Give me power. I'm Janet Marbella. I'm Team Focus and I am worldwide. Give me power. Milyon! 2 milyon! 3 milyon! At milyong palakpak para kay Mentor Janet Marbella! Comments, congrats! Amazing morning! Ulit. Amazing morning! I am movers! Ayun. Saan ba ito kiniklik? Okay. Magpapakilala po ako sa inyo. Ako po si Janet Marbella from Taguig City. Sapphire Elite Executive. Hala, ayaw. Ayun. So, paano po ako, ikikwento ko po sa inyo, paano po ako napunta sa IAM. Napunta po ako dito sa IAM Worldwide dahil po mayroon po akong health concern.
Meron po akong hypertension at pasensya na po kinakabahan. Meron po akong hypertension, diabetes at saka ano po, mataas yung aking cholesterol. So pinakyaw ko na po lahat ng sakit yata. No? So isang araw po, naghahanap po ako ng alternative medicine para matigil ko po yung pag-inom ng aking synthetic drugs. Dahil natatakot po ako na baka isang araw marami na akong madadagdagan na naman yung aking sakit. So, meron pong nagpa-pop up sa FB ko po every time na nanonood ako ng kung ano-ano yung nakikita ko dun sa FB. Nagpa-pop up po barley. No? So, buy 3, take 3 for only 1,500. Mura po, di ba? So, nung time na pinipindot ko po, umu-order ako, hindi talaga siya nagmamaterialize. So, 6 days na ganun lang ganun yung ginagawa ko. Kasi nanghihinayang ako, mura eh. So, nung pang-anim na araw, hindi pa rin siya natuloy. Nung pang-7 araw, lumitaw yung FB ads nung aking mentor Angel. So, nag-inquire ako. Sabi ko, saan yung office nyo? Ang sabi sa akin, nasa Green Hills daw. So, sabi ko, sige, punta ako. Kailan po? Sabi ganyan sa akin. Sabi ko, Huwebes. Sabi ko gano'n. So, tamang-tama. Nung araw ng Huwebes na yun, hindi ako natuloy. Tapos, nag-set uli ako, another day uli. Hindi ako, 3 times. So, pang-4 na araw, doon ako natuloy. Doon kami nagkita at swerte, napakalakas ng ulan nung time na yon. So, yan yung first day na nagkita kami ni Mentor Jet. Dinidiscuss niya sa akin yung tungkol sa marketing plan na yan. So, ako, ang plano ko lang naman talaga uminom ng barley para baka sakaling, kasi sabi maganda daw. 'Di ba? So, nag-iisip ako dyan. Kasi nakita ko maganda yung marketing plan. Nag-iisip ako. Kailan nung time na yun, ang plano ko lang naman, bumili. So, ang dala kong pera, talagang yung pang 16,800. Nag-iisip ako. Sabi kong ganun. Ano kaya gagawin ko dito? Ang alam ng asawa ko, bibili na ako ng barley. Hindi niya alam na magpapamember na ako. So, tamang-tama, sabi niya sa akin, mag-deposit na lang daw ako. So, binigay ko yung 24,000, Binigay ko yung 24,000 sa kanya at binigyan niya ako ng 24 bucks. Tapos, kinabukasan, dineposit ko yung balanse as gold package. So, tamang-tama, 2 weeks, ginamit ko yung products. So, bago dumating yung 2 weeks na yun, sabi niya ganyan sa akin, Mens, sabi niya, manual 3.0. Siyempre, hindi ko naman naintindihan yung kung di ba? Sabi ko, sige, pagpunta ko na lang dyan pag kinuha ko yung balanse. Sabi ko gano'n. Tapos, tama-tama naman, pagdating ko dito, binigay niya na yung product sa akin. So, doon ako nag-isip. Yung time na yan, member na ako, di ba? Sabi niya sa akin, Mens, sabi niya, umattend ka ng mentoring, sabi niya. Kasi mayroon tayong centering every Thursday. So, kumukuha siya ng mga speaker para yun yung mag-motivate sa amin kung paano gagawin yung business. So, yung time na yan, kahit umulan man yan, bumagyo, pumupunta ako dito sa office. Kasi nga, nakita ko, doon sa 2 weeks na ininom ko yung products, talagang nawala yung kumbaga sa nag-normal yung sugar ko, nag-normal yung BP ko, tapos wala yung cholesterol ko. So, sabi nung tigil, di ba? Tigil yung maintenance ko. Tama-tama until now, wala talaga akong maintenance na iniinom, Good news. So, yan. Every Thursday, uma-attend ako ng wala akong absent niyan, kasi nga, nakita ko na maganda yung marketing plan, So, sabi ko nga, pag sinabi ng mentor ko, Mens, attend ka ng mentoring, Alam ko, mahirap magbiyahe. Kasi ang init di ba? Ang init.
Pero from Taguig hanggang dito, sumasakay ako ng angkas papunta dito. At umuwi ako ng nakaangkas kahit hating gabi na. So, no? So yan, meron kaming meron kaming masterclass, tinuturo yan ni Mentor Jet sa amin. So kailangan nandyan ako, no? Kasi nga, willing talaga akong gawin yung business. No, so yan, tinuturo niya sa amin yan from day 1 to day 4. Ulit-ulit lang yan. No? So, kumbaga sa kasi galing ako sa iba't ibang, yung company, no, na networking company. Kasi meron akong kaibigan na dinala ko na rin dito na naging member ko rin. Siya yung first DR ko. Siya naman yung nahatak ko. Kumbaga sa ako naman yung naging upline niya. Dati, sa lahat ng pinanggalingan naming mga company, siya yung upline ko. Dito, nabaliktad kaming dalawa. So yan, no, sabi ng mentor ko, Mens, kung gusto mo mag-build ng team mo, mag-invite ka lang. So syempre, di ba, sabi nga, lagi sa training, di ba, kailangan palagi kang magiging, yes mentor, no? Kahit labag sa kalooban mo, kailangan mo sumunod. Di ba? So, minsan, kahit nasabihin mong ayaw mo, dahil mayroon naman tayong minsan time na parang tinatamad ka, di ba? So, wala kang magawa. Kung gusto mo talagang matutunan yung negosyo, kailangan mo sumunod sa mentor mo. So, yan, no? Habang ginagawa natin yung nakapasok na tayo dyan sa top movers ng Team Focus, no? So, yan. Hanggang sa nakapasok na rin ako sa top 40 ng Team Blast. No? Yan. So, yan yung aking first check. No? Yung aking first check is 16,500. Kasi, nung time na nag-invite ako, nung kaibigan ko rin, no? Dinala ko dito, pinatok ko kay Mentor Marlon kasi si Mentor Jet nasa Tacloban. So, syempre, nanghihingi ako ng assistance. Sabi ko, pinatok ko sa kanya, tamang-tama naman dyan. Nagustuhan yung negosyo. Nabaliw ng husto kay Mentor Marlon. Ang ginawa, bumaba, nag-withdraw sa Metrobank, nag-Jade package. Diba? So, yun. Kaya yan yung result, no? Isang gold, isang Jade package. So, meron akong 16,500. No? Dito naman, yung picture na yan, no? Nag-training si Mentor Jet dyan. No? Nandito ako sa office, sabi niya ganyan sa akin, Mens, ikaw host ko ngayon, sabi niya. Baka hindi ko kaya yan, sabi ko gano'n, Kahit na nanginginig ang katawan ko na nanlalamig ako na hindi ko maintindihan, sumunod pa rin ako, di ba? Kasi nandun yung talaga na gusto mo rin ipakita sa mentor mo na kailangan mo sumunod, no, di ba? Para masundan mo yung footstep niya. No? So, yan. Training niya yan. No, yan. Yung picture na yan, sabi niya sa akin, Mens, maggupit-gupit ka ng literato daw. Para saan? Kailangan natin mag-goal setting. Para saan? Para mag-sapphire ka na. Ganyan, sapphire. Labas mo na yung first car mo, gano'n, no? Kahit wala akong naintindihan, sinunod ko, di ba? Pumunta kami dyan dito lang sa may Coffee Cham, no? Diyan kami nag-goal setting, no? So, di ba, kailangan mo daw mag-declare, yung declaration, para matupad kung ano man yung pangarap mo sa buhay. So, after ng goal setting, nakuha natin yung sapphire, no? So yan, naging sapphire maker na rin ako dahil nagkaroon na rin tayo ng 2 sapphire sa team. So ito yung first time na may guest akong dinala dito. Sinakay kami ni Mentor Jet sa Mustang. So first time kong nakasakay sa sports car. Ang saya pala kasi pinalipad niya yung pinaharurot niya yung tinap down niya, pinaharurot niya yung sasakyan na ang lakas ng hangin na parang biglang yung sikmura ko noon sa takot dahil nga mabilis talaga. Diba? Tapos ang dami mong katabing, yung dito sa kabila. Nung time na walang traffic, no? Pero masaya, na-enjoy ko kasi
naranasan kong sumakay ng Mustang. May sports car, no? Sa ibang networking company na napasukan ko, wala yan. Totoo naman talaga, kasi sa mga pinanggalingan kong networking company, ni hindi mo malapitan yung mga upline mo. Diba? Totoo. Kaya the best ang ayam. Hala, ayaw na oh. Ayan. So, ayan, mentors, no? Para kami mga baliw dyan. Pero totoo na baliw talaga kami dyan sa sasakyan na yan. Yung MX-5 ni Mentor Glenn, ano. Nung time na yan, siya yung nag-mentoring sa amin sa Burger King. So, yung downline ko, baliw na baliw. Baliw na baliw yan, si Mentor Feli. Sabi yan, nakita ko na yung gusto kong sasakyan, di ba? So, yan. Kaya sumakay kami dyan, pinatugtog ni Mentor Glenn yung sasakyan. Kaya sayaw kami ng sayaw. Enjoy. Pinapangarap. Yan. So, sa pagiging yes mentor natin, dati, nakaupo lang ako dyan tulad nyo. 'Di ba? Tapos, pinapanood yung mga nagkaka-reveal dito. Sa isip ko, isang araw, tatayo ako dyan. 'Di ba? So, ito na, 'di ba? Hindi ko inaakalang yung dito sa I Am Worldwide, 'di ba? Ma-experience kung magkaroon ng sasakyan na galing sa hirap ko, 'di ba? So, masaya, no? Dahil yung sasakyan na 'yan, alam ko makakatulong 'yan sa grupo ko. Yan. Sinuot ko yung 'di ba? Sabi sa akin ni Mentor Jet, "Mens, sama ka sa akin." Bakit? Magsusukat ako ng diamond coat ko. Sabi niya ganyan sa akin. Pagdating doon, pinasukat niya sa akin. Sabi niya ganyan. Para magiging diamond din ako. So, di ba? Ang declaration ko ngayon, mga mentors, this year, di ba? Magiging diamond ako. Hindi ako papayag na hanggang litrato lang yan. Naniniwala ba kayo sa akin? Thank you, mga mentors, no? So, kumbaga sa ang sabi nga, pagka dineclare mo daw yan, no? Pag dineclare mo daw yan, na mayroong pananampalataya at panghahawakan mo yung declaration mo na yon. Kasi sabi nga, kahit kasing liit ng mustard seed, yung paniniwala mo, matutupad yun. Basta may faith ka. So, amen tayo dyan. So, iiwanan ko kayo ng isang kasabihan, Be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong, do everything in love. 1 Corinthians 16:13-18. No? So, ito yung maititip ko lang din sa inyo, no? Alam ko magagaling na kayo. Pero, syempre, kahit papano, maka-inspire din ako sa inyo. Always attend training, no? Both, offline and online. At pag sinabi ng mentor mo na umattend ka ng training, kailangan umattend ka. Walang dahilan yan. Sabi lagi ng mentor ko, draft everything. Sabi niya ganyan, no? Kailangan mong makinig, ano man yan. Sabi niya ganyan. Ano man yung ginagawa mo, ibaba mo. Kalimutan mo yung mga problema mo. Di ba? Baka mamaya, nandun ka sa bahay mo, wala kang pansaing. Diba? Pero kailangan mo makinig para matutunan mo yung negosyo na pinasok mo. So yung Grand Mat, no? At huwag din daw kalimutan mag-banding sa mga leaders mo. Kasi para makapag-create ka rin ng sa kanila, rapport. Tapos, always positive mentor, no? Sabi nga, kahit tumalon ka daw dyan, pag sinabi ng mentor mo, tumalon ka. Tumalon ka. No? Dahil wala naman daw yung papagawa yung mentor natin sa atin na ikakasama natin. So, to God be the glory. I am Janet Marbella, and I am worldwide.
Okay, mga men, salakpakan po natin si Mentor Janet, ang ating bagong Karachiever. And before we end, okay lang mga men, picture po tayo mga men. Isa lang po. Mentor Janet, dito ka. 0.5 na lang tayo mga men, B-sign. Good morning, sunrise. We're gonna make it one day in time with all the possibilities. Just hold on to your dreams and see that you can take it. Someday you're gonna make it. You are invincible and no one's gonna fake it. You're on a mission. One day they'll see your vision. How beautiful this life could be with I Am Worldwide's company. Show them what you're meant to be and know the world to see that life is just so beautiful while building our own legacy. While you're working in silence, doesn't mean that we're divided. Doesn't mean that you're hopeless. We're just broken, but we're not defeated. But there's a beauty in a distance. Just listen to your heart when you're speechless. Don't ever doubt of your existence. 'Cause you're beautiful, believe it. You are with I Am Worldwide Community. Success, grab business and partners and family. You are with I Am Worldwide Community. Success, we grab partners in this opportunity. This is I Am Family. Morning sunshine, let's hold our dreams and soar high. Let's drink a coffee, sharing opportunities. I know we'll make it, nothing can ever break it. While we visualize a one-way ticket.